So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan atin pong matutunghayan ang panibago na namang issue na kumakalat sa ating kaibigan na si Rob Moya. Mga kahombre ko, grabe ho ito. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Matapos nating talakayin nung nakaraang video ang mabibigat na akusasyon laban kay Rob Moya galing sa isang tao mga kahombre ko na nagngangalang Eli Cursed mga kahombre ko sa social media or sa Facebook, ha? Kung hindi mo maipapaliwanag ang sarili mo, alam mo yun, don't call me kasi hindi naman ako sasagot talaga na sa'yo. Kasi after this, nakakapalambot ka. Pero sana man lang, linisin mo ang pangalan mo kung tunay nga ba na meron pang ililinis ang pangalan mo. Umani ho ang ating content kay Rob ng almost 300,000 views sa YouTube. So, ibig sabihin, this is a big issue. Nagkaroon muli ng karagdagang post si Eli Cursed tungkol kay Rob Moya, mga kahombre ko. Umaattend sa estafa hearing like a boss. Saan ka po nakakakuha ng kapal ng mukhang ipaglaban at ipagkalat na madidismiss ang kaso namin laban sa'yo? Delulu ka na ba? Baka need mo na rin ng psych med. So, yan. Patay gutom na matabang baboy na back to you. So, yan, mga kahombre ko. So, makikita natin dito na ang pinariringgan niya ho ay si Rob Moya, mga kahombre ko. Very clear, no? At dito, mga kahombre ko, isinare naman ni Eli Cursed. For your information, 2 years na po yan ongoing ang case namin sa kanya. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng lobby post yan kasi finally, umakyat na yung kaso namin against him. Kaso, bigla naman tumakbo. Kumbaga, tumakbo si Rob Moya, mga kahombre ko. In fact, nawawala siya as of now. Ano ka si Kuya Will? Pinamigay mo lahat ng gamit namin. Shinare mo pa yung kademonyohan mo sa iba. Tanga, diretso impyerno ka, pati si Satanas na pa OMG sa'yo. Mami Eli, nanggaling na kami doon sa bahay mo sa Paranaque. Sa'yo pala yun. Muntik na kaming mapaniwala. Ipinabebenta pa sa amin yan way back 2024. May mga pinakita pang mga documents ng bahay at titulo. Baka sa inyo din yung Porsche na dinadala niya dito sa amin. Please, pakitago na lang po yung pangalan ko. Ayaw ko naman pong madamay. Meron pa pong binigay sa amin na Santo Niño, ma'am. Ayun. So, naging matinding Kristiyano bigla si Rob Moya matapos gawin lahat ng katarantaduhan na to, mga kahombre ko. Heto po, nawindang ako sa balita, madam. Natatawa na lang kami sa mga pangyayari. Yayabang pa nila na kanila yung bahay nyo. Grabe talaga, deserve ni Rob yan. Hay nako, Sisi, ang dami niyang ninakaw sa bahay ko. Nakapunta na ho ba kayo sa bahay namin? Bukod sa 2 Lambo, tinakbo niya din ang Porsche ko. Makikita mo yan sa mga pictures ko dito sa FB. Opo, sobrang mangha kami, madam. Ang laki ng bahay doon. Nakaakyat kami hanggang rooftop. May mabigat ng table dyan. Pinamimigay pa niya. Pati mga upuan na white dyan, pinamigay niya. Grabe. Napakagago. Siyempre, hindi sa kanya. Ibig sabihin nun, mga kahombre ko, kumbaga parang nagmamagaling ho si Rob dito. Kumbaga, eto, kaya ko to ipamigay. Basta bili mo na yung bahay. Diba? Ito, bigay ko ng libre to, bigay ko ng libre yan. Kung mababacktrack natin, mga kahombre ko, di ba? Ang layo ho ng presyo na gusto, no, na mag-asawa na ito ni Eli at ni Boss JB at dun sa presyo na pinagbentahan ni Rob, mga kahombre ko. Sobrang layo ho, no? Kasi parang nasa hundreds of millions nila gusto ibenta, ibinenta lang ni Rob sa halagang 22 millions. Ang layo, mga kahombre ko. Kaya tama naman, no? Ang lakas ng loob niya kasi hindi sa kanya. Yan ang totoo. Alam mo, ang karma, dumarating yan. Makakarma rin yan. Maniwala ka sa akin. Makakarma at makakarma din yan. Oh. Yung Porsche mo, madam, nagpark pa yan dito sa amin. Nakipark siya. San ka nakakita? Matinong tao, pinamimigay ang gamit. Kami naman, madam, paniwalang paniwala. Nasa iPhone ko lahat yon. Pinapipicturan niya yung bahay mo kasi hahanapan nga daw namin ng buyer. Ayan, oh.
Di pala sa kanya. Kinuhanan pa ng mga upuan na puti at TV dyan sa bahay mo. Pati nga yung piano, naghahanap na magbubuhat. Hanggang kasulok-sulukan ng bahay mo, madam, nakita namin. Tsaka dyan sa pangalawang house dyan sa BF Homes, yung pang guest house. Kapal na mukha niyang Rob na yan, grabe kakupal. Buti na lang pala at nagdalawang isip kami mag-asawa na magbenta ng pinabebenta niya. Pati yung Lambo na blue, muntik na nabenta sa tropa ni husband. Heto, tropa ni husband na naalukan namin. So in short mga kahombre ko, kung sakaling naibenta niya ho itong kulay blue na Lambo mga kahombre ko dito sa tropa ng asawa niya, patay sila. Pati ho sila ipit dito mga kahombre ko. Wasak na wasak sila dyan for sure. If ever man. Buti hindi natuloy. Putik na yan. Hindi pala sa kanila. Yes, pinost nila yan sa FB Marketplace noon. Madaming nagpost. Nakita ko din yung STO namin. Ang kapal, madam, dapat dyan sa kanya maghimas ng rehas. Grabe, hayop talaga. Dadamay pa ata kami sa kakupalan yan. Madam, ayan yung mga sinend na document sa amin. Alagaan nyo na lang po si Santo Niño, ma'am. Thank you. Nakakaawa naman mga kahombre ko kasi parang yung Santo Niño galing pa mismo kila Elay, mga kahombre ko. Grabe yun. Hindi talaga nito si Rob. Ikaw ba isang OFW at ikahirap nang magpadala ng pera? Kung saan pipila ka pa, lalabas ka pa ng bahay sa halip na nagpapahinga ka na lang. Buti na lang may tap-tap send. Ito ay isang remittance application kung saan sobrang sigurado ka rito. Ito na ang gamitin mong application para makapagpadala ka sa inyo ng safe at walang halong scam. At may konti din akong regalo sa inyo. Once na ginamit mo ang promo code ko na makagago, meron kang libreng $20 sa una mong pagpapadala. Ito ang iba't ibang bansa kung saan merong tap-tap send. I-try mo na. Eto pa, huwag mo nang subukan pumunta dito sa Amerika. Mahahanap ka namin dito at ipapadampot kita sa ICE. Papakita ko ang mga warrant mo. Gusto nyo yung tao na yan? Lumilinya ng patayan. Innocent until proven guilty. Okay lang ba kayo? My God, sasakyan pa ng sikat na vlogger ang gamit sa patayang naganap. Guess who? Grabe to mga kahombre ko. Iba na to. This is very deep now. Ayun na nga, may pumatay sa kanya at ang itinuturo ng pamilya ni ay si Rob Moya nga po. Dahil silang dalawa lang ang nakakaalam ng mga baho ng isa't isa. Pinagtataka namin, bakit walang balita? Bakit parang walang nangyari? Sana makatulong po mga impormasyon namin kay Rob. Para makulong na po ang hayop na yan, Ma'am Elay. Ipagdadasal ko po kayo at ang pamilya nyo. Oh my God! Grabe naman yan si Rob. Napakademonyo. Di po ako titigil. Mahinto lang ang mga kasamaan yan. Oh my God! So, lumalabas mga kahombre ko na mukhang merong mga underground moves si Rob Moya, mga kahombre ko. And medyo delikadong tao, no? Well, sabi nila, no? Iniisip nitong kausap ni Elay na si Rob yung may kagagawan doon. Kaso lang, mga kahombre ko, hindi naman tayo sure, tama? Kasi nga, innocent until proven guilty. So, wala tayong magagawa dyan. Kumbaga, as of now, haka-haka lang ho ang lahat. Di ba? Yan yung sitwasyon. Naglabas din no ng video si Elay Kirst kung saan pinaliwanag niya ang timeline at mga detalye ng umano'y fraud sa real estate at sasakyan na ginawa sa kanila ni Rob Moya. Bago po nangyari yung malaking problema, may mga una po munang transaction na naging maayos. Nag-volunteer si Rob na tumulong na magbenta ng ilang sasakyan at motor namin. May unang 2 sasakyan at 1 motor po yung naibenta ng maayos. Mga unang transaction na yun, nakuha po namin yung proceeds. So, may chats and pictures, mga documentations, may acknowledgement receipt from us na natanggap po namin yung payment. Kasi nga po, nandiyan po yung representative ko pa po namin. Yung kapatid ko po, yung kuya ko, pinsan ko, nandyan din po yung mga security namin, pati po yung pamangkin po ng asawa ko. So, nandun po sila during turnovers and transactions ng mga naunang successful na bentahan ng mga sasakyan. Yun nga po, dahil naging okay naman po yung mga unang transaction, naisip namin po,
na mapagkakatiwalaan siya. Mahalagang context po is hindi namin basta po binigay yung asset sa isang stranger. Nagkaroon muna po ng mga successful transactions and friendship. So yun nga po, around November 2023 po namin binigay sa kanya yung ORCR ng mga sasakyan at yung titles po ng bahay namin. Nung mga sumunod po na buwan, like December and January, nagko-communicate naman po siya, pero yun nga po, may delay na po sa mga reply niya. Tapos may mga times na din po na hindi na nga siya matawagan. Tapos ang dami po niyang palusot minsan, and iba-iba na po yung mga kwento niya. So, nakuha na po niya yung sasakyan, nakuha niya na po yung dalawang sasakyan, and nasa kanya na rin po yung mga susi ng mga bahay namin. And may kopya po kami ng conversation nila na magkausap sila. Tinatanong siya ng husband ko, nasa ng STO at Urus, nabenta na ba? Sumagot nga po siya, hindi pa din po kuya. Tanong po yung husband ko na papapuntahin niya yung tao niya para paandarin at i-check ang units. Nagtatanong siya kung saan nakapark. Wala po siyang sinasagot na maayos sa amin. Mayroon kaming kakilala, and nagpa-check na po kami sa LTO ng records ng dalawang sasakyan. Doon po namin nalaman na yung Urus po ay na-transfer na sa isang Korean buyer. So yun nga po, alam na po namin na na-transfer niya yun kasi napalitan po yung pangalan ng sasakyan ko na wala po akong pinipirmahan. Hindi po muna yun sinabi ng husband ko kay Rob na alam na niya. Tinawagan niya po yun, tinesting niya po muna si Rob. Tinanong niya, nasan na yung sasakyan? Ang sagot po ni Rob ay nakapark lang daw sa condominium sa BGC. Tinanong niya po ulit si Rob kung nabenta na ba. Sumagot siya na hindi pa daw po. Pero meron na po kaming copy ng LTO records na naipalipat na nga po niya ng pangalan. Yung Urus ko. Kuha na po namin yung pangalan and address ng bagong registered owner. Then simula po na hindi na po siya namin nakausap. Nung nalaman po namin pinalipat na po niya yung pangalan ng Urus ko. So yun po yung unang nabenta. Doon na po namin na-realize na may nangyayari na po hindi maganda. So yun nga po, nagsampa na po kami ng complaint tungkol dun sa Urus. Kasama po yung sa respondents yung Korean nga po na nakabili. And nagsubmit po siya ng counter affidavit doon sa complaint ko para sabihin na bumili po siya in good faith at wala siyang alam sa conflict namin. Pero napakahalaga po ng counter affidavit niya dahil doon mismo niya sinabi kung paano nangyari yung transaction. Ayun dun po sa sworn counter affidavit ng Korean na buyer. Si Rob po yung personal niyang nakaharap. Si Rob yung nagpakilalang owner ng Lamborghini Urus. Sinabi rin po ni Rob na nasa pangalan ng kanyang wife na ako nga raw po yun, yung ORCR. Dahil lumala na nga po yung situation, alam na namin na po yung papunta dun yun sa mga sasakyan. Pumunta na po yung kapatid ko, tsaka yung sister-in-law ko sa Pampanga property po namin. Wala pang occupants doon nung una. Kaya pumasok sila at nagpalit ng locks para ma-secure na po yung property namin, yung bahay ko po. Pagkatapos po ng araw na yun, may dumating na grupo ng mga tao na nagsabi na bilhin lang out nila yung property kay Rob. Babae po yun, may dala pa siyang mga aso. Nagpakita sila ng documents. Nag-FaceTime po kami at pinadala namin yung ID stat specimen signatures ko para maikumpara. Napansin nga po namin na hindi tugma yung signatures at initials sa signatures ko. Hindi po ako nag-execute ng SPA o deed of sale para ibenta ang property sa kanila. Nagkaroon ng standoff dahil parehong panig ay may claim. Nagkiklaim nga po siya na nabili niya kay Rob ng 9 million yung bahay ko. Dahil nga po, hindi po aalis yung kapatid ko sa bahay namin. Nagpatawag po ng barangay and then dun po, nahiningan po sila ng statement. Sinabi po nila na nabili nga po nila kay Rob yung bahay ko sa halagang 9 million. Even po yung barangay official na pumunta doon is nagulat na nga lang po sa presyo. Dineclare nila sa pagkakabili nila sa bahay ko kasi hindi po ganun ang presyohan ng bahay doon. Then, after lang days po ulit, pumalik yung grupo nila. This time, may mga kasama na po silang
mga police, uniform personnel at mobile units po. Nakakatakot po yun kasi may mga dala po sila mahahabang baril. And yun, ang sobrang dami po nila. Kasi pinaligiran po nila yung bahay. Yung bahay ko sa BF Homes. Ganun po sila ka-desperate na angkinin yung mga properties na hindi po sa kanila, na hindi po nila pinaghirapan. Idala po sila ng documents. Kinausap po ng husband ko yung ilang officers doon. Hindi po nila binubuksan yung gate. Kumbaga nagkakaroon po ng exchange ng phones through gate na pinapasok lang po doon kasi hindi po namin talaga pinapapasok yung kung sino man yung tao doon sa bahay namin. Wala po silang dalang sheriff, hindi po sila sheriff, wala po silang court order para agawin o i-turn over yung possession ng bahay ko. Pero hindi po doon natigil yung hindi po sila tumigil that day. Pinilit po nilang buksan. Ginamit po sila, pinupukpok po nila ng ilang oras yung gate namin para sirain po yun. Nasira po talaga nila yun. Dahil yun nga po, sa mga sunod-sunod na mga nangyari, agad po kami nagsampa ng civil case para sa annulment o pagpapawalang bisa po ng deed of sale at mga transfer po na kino-contest namin. Dito mga kahombre ko, mukhang pigil na pigil naman yung Eli Kirst kasi wala naman di siya magagawa sa totoo lang kasi yung kaso ay patuloy na gumugulong pa rin. So, as of now mga kahombre ko, maximum niyang pwedeng gawin, yung ganito, di ba? Lalo na nasa ibang bansa rin siya, wala. Para na rin mga kahombre ko sa awareness ng lahat kasi baka mamaya niyan, makapurwisyo pa itong tao na ito mga kahombre ko. Anyway, galing ito sa mga ex ni Rob Moya, ito, galing sa aking best friend na si Tony Fowler. Sa araw ng birthday ko, sobrang daming nag-message sa akin. Una dahil binabati ako at maraming salamat sa pag-alala ng kaarawan ng Queen of Kantutan, sabi niya. Pangalawa dahil may binalita tungkol sa nakaraan ko na nakulong daw, etc. Gusto ko lang klaruhin na ngayon ko lang din yan nakita. Matagal ko na siyang hindi nakakausap dahil busy ako sa buhay na meron ako ngayon. Dumalaw lang siya sa amin ng Toro family noong Pasko. Literal na December 25, Daddy Rob. At wala na po kaming communication sa kanya. Kaya wag niyo pong hanapin sa akin. I hope maiayos yung naging problema at wag akong madamay. Kasi kung totoo man yan, ay wala po akong napakinabangan. May utang pa nga sa akin at hindi na ako binayaran. Talagang kaklaruin ko pangalan ko sa part na yan kasi never ako nagka-issue sa pera-pera na yan. At may mga anak na ako, ayokong masali sa ganito. Yun lamang at sana hayaan nyong mag-birthday ako ng masaya. So dito mga kahombre ko, naglabas ng munting salaysay si Tony. Pero kasi mga kahombre ko, actually ako ho ang nagbalita kay Tony dito sa issue na to. And gulat na gulat siya actually mga kahombre ko nung pinakita ko sa kanya itong picture ni Robin. Incredible mga kahombre ko. Sobrang gulat na gulat ho siya talaga. That's why naintindihan natin siya sa part na ito. And sa totoo lang mga kahombre ko, matagal na ho silang wala ni Rob. And lalo na nung panahon na to, wala na rin sila nito mga kahombre ko ni Rob. So kumbaga, stupido naman na masabi pa ng kung sino-sino man na baka may napakinabangan si Tony dito. Kasi definitely, ako mismo ang makapagsabi sa inyo, wala siyang napakinabangan. Actually, siya pa nga ho ang nakuhaan ni Rob, mga kahombre ko. Sa totoo lang. Sabi ni Irish Tan, sa mga nagtatanong about sa issue na scammer daw ang isa, reading comprehension plus context is the key. Ito ho yung baby mama ni Rob, mga kahombre ko. So, kumbaga, nanay ito ng anak ni Rob, mga kahombre ko. So, yan, si Irish Tan na ex din ni Sian Gasa. Alam niyo naman, kilala niyo to, mga kahombre ko. Bakit sa akin nyo tinatanong? Bakit di nyo itanong sa mga naging ex niyan? Nung time na yan, kung sino sa kanila yung nag-ala Harley Quinn. Uy, kumbaga, gangster, no? Oh my God! Matindi to Patalinuhan gaming tayo. Check the timeline. Tingnan yung date na provided sa mga post. Alamin kung sino ang jowa niya noong mga panahon na yon. Alam ko. Ay, nako, alam ko yan. Alam naman ng lahat kung sino yan jowa niya na yan. Hindi yung idadamay pa ako ng mga taong walang magawa na kasabwat daw ako.
FYI, wala pa ako sa Pinas nung nag-start mangyari yan. Hoy, kapwa tangis nga mo lang maniniwala sa'yo sa kwento mo. Na may pakana yung asawa. Ginawan mo pa ng kwento. Pabibo ka masyado sa allegedly na scam ni Rob. Bet mo bang scamin din? Inggit ka lang kay Rob eh. Malaki-laki nakulimbat daw. Kesa sa plantation kuno mo ng MJ na pabarya-barya na nga lang, ninakaw pa sa tao tapos sa Google lang kinuha yung mga photos. Ang pinariringgan niya dito, mga kahombre ko, ay si Sian Gasa. Alam niyo naman na after ng relasyon nila, wala lang nangyari kay Irish at kay Sian, kundi bangayan sila ng bangayan, mga kahombre ko, sa SOCMED. So yun nga, mga kahombre ko, no? Sa ngayon, no, lumalabas talaga, no, na napakaraming na aberyang tao nitong si Rob Moya. I really hope, mga kahombre ko, no, na kung kayo man ang susunod na biktima sana, allegedly, no, ni Rob, mag-ingat ho kayong lahat. Kasi mga kahombre ko, baka mamaya kayo naman ang susunod na lapitan yan. To tell you the truth, mga kahombre ko, kahit ako ho, muntikan na ako niyang nauto-uto. Promise, guys. Kasi grabe kung sino-sinong picture pinapakita niyang kasama niya. Kesyo malaki daw yung pinamana sa kanya ng lolo niya. Hundreds of millions. Kaya man, alam niyo yun, mga kahombre ko. Iba talaga to. Iba talaga ho siya magsalita, no? Ganyan. Kakaiba, mga kahombre ko. Kaya, kaso ako, mahirap ho ako ma-scam. Naku po, hindi ako makakapayag ng ganyan, mga kahombre ko. Pero sige, ayoko lang, no? Na baka mamaya, kayo naman ang mauwi sa ganyan, napakasakit ho niyan, mga kahombre ko, lalo na't alam nyo na ang pera na makukulimbat sa inyo ay galing sa pinaghirapan nyo. Yun lang, mga kahombre ko. Rob, lumabas ka na, maglabas ka ng statement para malinis mo naman ang pangalan mo kasi as of now, sirang-sira ka talaga sa social media. Kung totoong wala kang tinatago. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!